ko, saan na ba tayo napunta? Napalayo tayo. Naghatid lang ako ng anak ko. Napalayo na tayo dahil sa pagbablog. Pero okay lang, ang lamig naman dito. Ang sarap. Woohoo! Pero lahat po ng mga sinabi ko ay nakadepende po yan syempre sa rider. Kung talagang mapilit siya, bahala siya. Ay, oo nga pala, no, dapat nagsimula muna ako sa ganito. Disclaimer lang po, no, ang video po na ito ay para lamang dun sa mga beginner. As in, zero knowledge po. Ang Raider 150 carb po, bagamat ito ay 150 lang, hindi po ito nagbibiro. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi nyo kailangan kumuha ng Raider agad-agad. Na kung kayo ay wala pang alam sa pagmumotor, pero gusto nyo nang matuto agad at magkaroon ng Raider. Yun, so again, andito na naman po tayo sa Quirino Highway, no? Sa boundary ng Caloocan at San Jose del Monte, Bulacan. So meron lang akong gustong i-share sa inyo. Sabihin na natin pag-uusapan ulit dating gawi. Ito guys, maiksing-maiksi lang to. Ika nga, short video lang to. Promise, maiksing-maiksi lang talaga to, promise. Marami kasi akong mga kakilala na gustong matutong magmotor. May mga bata, mga teenager, sabi natin mga 20 to 30 years old, gusto nilang matutong magmotor. May humihingi sila sa akin ng suggestion. Kuya Franz, paano ba magmotor? Ano kaya sa tingin mo ang magandang gamitin pang practice ng motor? Isa humihingi sila ng opinion. So gusto mong matutong magmotor, simulan mo muna yan sa mga lumang klase ng motor. Kasi nauna lang, mga sabi natin bulok na, basta umandar lang okay na, tapos doon ka mag-practice. Base po sa aking experience, ako po ay gumamit ng unang motor, pipitsugin. Sabihin natin lokbo na, konting pirma na lang ng kalawang, bibigay na. So ang pinaka-suggestion ko nga, kumuha ka muna ng mga second hand, mura lang, gumawa ka na agad ba ng branded, brand new agad. So ang suggestion ni pamilya, wag muna. Unahin mo munang mag-practice sa mga medyo lokbo na motor. Kasi for sure, madadamage at madadamage mo yan. Sigurado po yun. Pwede mong maibangga yan, wag naman sana, pero malamang sa malamang, mangyayari at mangyayari yun. Doon mo sasabihin yung tinatawag na charge to experience. Hindi ka manghihinayang in case na sabihin na natin maisemplang mo man yun, kasi nga hindi ka pa nga marunong eh. At ito na nga yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Hanggat maaari, iwasan yung kumuha ng Raider agad-agad kung ikaw ay magpa-practice pa lang magmomotor. Zero knowledge ka pa sa magmomotor. Huwag ka munang kumuha ng Raider 150. FI man yan or karburador man yan. Trip na trip mo talaga yung Raider. Gustong gusto mo talaga noon pa man. Kasi ano ka para kang ako Nung nakita yung Raider, tuwan-tuwa agad. Gustong gusto agad magkaroon. Excited. Huwag mo munang bilhin. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Number 1, ang kadalasang hinahanap talaga ng mga rider at kailangan nilang maintindihan yung tinatawag nating shifting o yung gear shifting. Meron mga motor na may mga gear indicator, pero ang Raider wala po kayong makikitang gear indicator sa Raider 150 carb. Maliwanag po yan. At napaka-importante po niyan sa lahat ng mga baguhang rider, yung mga zero knowledge pa lang sa pagmumotor. Kasi tinitingnan nila kung anong gear na ba sila, naka-primera ba sila, naka-neutral, segunda. Wala kayong nakikita. Importante na bago ka pa lang, nakikita mo na kung anong gear ka sa kasalukuyan. Number 1 po yan. Wala pong gear indicator ang Raider 150 carb. Okay? So maliwanag po tayo dyan ha. Pangalawa na gusto kong i-share sa inyo, ito po ay may 1 down, 5 ups. So kung ikaw ay bago pa lang sa pagmamotor, hindi mo pa maiintindihan yung 1 down, 5 ups. At ang neutral nito ay matatagpuan sa pagitan ng primera at segunda. So nasan yung neutral? Hanapin ni ni rider, yung bagong rider. Ba't gano'n? Hindi ko makita. Lumalagpas. Kasi po ang ating transmission
ay naka 1 down 5 ups at makikita po ang neutral sa pagitan ng primera at ng segunda. So medyo mahihirapan kang kumapa kasi nga wala ka pa namang alam sa pagmumotor, di ba? So hindi mo pa makukuha agad-agad yun. Baka yung pa yung dahilan ng ng ika-assemblang mo. So please, wag naman sana. Okay, so yung pangatlo naman po, malakas po ang torque ng Raider 150 carb. Bagamat malakas ng bahagya yung torque ng 150 Fi, kung ikaw ay baguhan pa lang sa pagmumotor, zero knowledge nga sabi ko, 'di ba? Piniga mo agad yung silinyador, mararamdaman mo po agad 'yun. So malakas po ang kanyang torque. Siyempre, lalo na kapag naka-primera, wag po natin pipigain agad-agad yung ating mga Raider 150 carb. Pang-apat naman po, yung handling po ng Raider 150 carb ay iba po compare sa mga motor na katulad ng Sniper. So iba po yung handling niya. Aggressive position po, parang naka-attack mode. Alam mo yun, yung nakapasubsob agad. Marami kang dapat i-consider. Gagamitin mo agad yung Raider 150 carb sa pagpa-practice. Baka sa dami nun, malito ka na. So please, i-consider po ninyo yung mga sinabi ko. Sayang naman po yung bibilin yung Raider. First time doon kayo magpa-practice, for sure po yan, magagasgasan po yan. Maaaring ma-assemblang nyo po yan. Ngunit wag naman sana. Pero base po sa mga experience ko rin, nangyayari po yun. At panlima na pwede kong i-share sa inyo, kabibili mo pa lang ng Raider 150 carb, pang-practice mo, pero ubus na agad yung pera mo sa pagpapagasolina. Kasi malakas po sa gasolina ang Raider 150 carb. Doon ka muna sa mga medyo maliliit-liit na displacement para tipid muna sa gasolina habang nagpa-practice ka. Siyempre, nagpa-practice ka, no? Panayang revolution mo yan, malakas kumain ng gasolina. Yun po yung 5 bagay na gusto ko lang i-share sa inyo kung nagbabalak po kayo mag-practice magmotor at gustong-gusto nyo na talagang mag-Raider, iwasan nyo po munang kumuha ng Raider. Pero lahat po ng mga sinabi ko ay nakadepende po yan syempre sa rider. Kung talagang mapilit siya, bahala siya. Disclaimer lang po, no? Ang video po na ito ay para lamang dun sa mga beginner, as in zero knowledge po pagdating sa pagmomotor. At saka maidagdag ko na lang din pala mga kapamilya, no? Ang Raider 150 carb po, bagamat ito ay 150 lang, hindi po ito nagbibiro. Hindi po ito dapat gawing laro-laruan lang kung ikaw ay magpa-practice, no? Hindi po nagbibiro ang Raider 150 carb. Kahit papano po ay malakas po ito. Kapag binibigla-bigla mo po ito at binitawan mo yung clutch, kaya kang iwan nito. So yun lamang po ang ilan sa mga tip na pwede kong i-share sa inyo. At lagi nyo pong tatandaan na lagi ko pong sinasabi, mag-ingat po tayo sa kalsada, no? Manalangin bago umalis ng bahay para sa isang ride. At tulad ng lagi kong sinasabi, ride safe and God bless. Bye guys!